Joel chapter 2. Ito po ang gagamitin nating teksto para sa message ng Panginoon na pinamagatan ko pong Come Back to God for a Revival. Come back to God for a revival. Joel chapter 2, beginning verse number 12. Joel chapter 2, simula po sa verse number 12. Therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Who knoweth if he will return and repent, and leave a blessing behind him, even a meat offering and a drink offering unto the Lord your God. Mga kapatid, mga minamahal, again, the message of the Lord this afternoon, come back to God for a revival. Magbalik po tayo sa Diyos para sa ating pong revival. Let us pray. Dakilang Diyos, ang pagbasa ng iyong salita ay muli mong basbasan sa puso ng iyong mga anak. Ipinit mo po ito sa aming puso, dakilang Diyos. Sawayin mo po ang lahat ng gawa ng kaaway. Ma-focus kami sa mensahe at maging sensitive kami kung paano po gagawa ang Banal na Espiritu sa amin samantalang kami po ay nakikinig. O Diyos, salamat po sa mga mananampalataya na ngayon po ay nandirito na sinikap ang lahat ng kanilang magagawa upang ang unang linggong ito ng 2026 ay maging linggo ng pasasalamat namin sa iyo, linggo ng aming pong pagkilala sa iyo, at ang pagbibigay ng kalwalatian at kadakilaan sa iyo. At sa pagsisimula ng year na ito, dakilang Panginoon, hiling po namin, ikaw ang magpadala ng revival sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Thank you so much for Victory Fundamental Baptist Church. I pray that you will continue to bless each and every one of us, O God. May you continue to accomplish your will in this church, O Lord. And please, Lord, lahat ng ito gawin namin for your glory and for your honor. Minsan pa, dakilang Diyos, ipinagkakatiwala ko po ang aking sarili. Kailangan po ng kapangyarihan mo, ng karunungan mo, dakilang Diyos. Please help me na magawa ko po ang pangangaral na ito, not in the power of the flesh, but in the power of your Spirit. Bless us, O Lord, we pray, in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Mga kapatid, mga minamahal, para sa akin po, ito ay leading ng Panginoon. For all the members, okay, of Victory Fundamental Baptist Church in particular, to start our year sa tinatawag nating revival. Yung bang magkaroon po tayo ng sensitivity, magkaroon tayo ng spiritual awareness, magkaroon po tayo mga kapatid ng tinatawag nating heart's desire na sa buhay po natin, sa pagpapatuloy natin, ay hindi po maging takbong walang kabuluhan ang lahat. Just try to imagine, di ba? Sa isang taong nakalipas, naging anuman tayo, pero ang Diyos kinahabagan pa rin tayo. Ang Diyos, binayaan pa rin po tayo. Ang ibig ko pong sabihin, salamat. Salamat sa Diyos na kung saan ang kanyang habag ay bago tuwing umaga. Bago araw-araw. That is the reason why si Jeremiah, sinabi po niya sa panulat niya sa Lamentation chapter 3 that it is of the Lord's mercies that we are not consumed, for His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Do you really believe that great is God's faithfulness? Do you really believe that our God is merciful? Now, tingnan po natin. Dito po sa ating binasa mga kapatid, ang sabi po sa sulat po ni Joel, therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning, and rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God, for He is gracious and merciful. Alam niyo po, kung kayo po ay particular at observant, manonotice nyo po na sa Bible, pagka binabanggit ang usapan ng pagiging gracious ng Diyos, ang laging isa sa katambal niya, mga kapatid, yung pagiging merciful niya. Kasi yun po talaga lagi yung magkabilang katotohanan.
Kasi yung mercy, ito yung hindi mo danasin, yung dapat mong maranasan. Yun namang grace, yung maranasan mo, yung kung tutusin, hindi mo deserve. Hindi natin deserve ang heaven, but because of the grace of God, sa heaven tayo pupunta bilang mga Kristiyano. Hindi natin, ang deserve natin, impyerno, but because of the mercy of God, hindi tayo pupunta sa impyerno. Yan po ay meron pong mga katibayan, mga talatang po pwede natin panghawakan. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang sabi naman sa Titus, sulat ni Pablo, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Amen? Na-realize nyo ba kung gaano kahalaga ang pagiging gracious at merciful ng Diyos sa buhay natin bilang Kristiyano? Mga kapatid, kung di siya merciful, consumed na tayo. Kundi merciful ang Panginoon sa mga kapalpakan ko, sa kapalpakan po natin sa buhay, sa mga paglihis natin, sa mga pagsablay natin, sa mga pagkakataon na nagkulang tayo, na ipagpalit natin siya, sa mga panahon na naging mababa ang pagtingin natin sa gawain niya, sa mga panahon na hindi natin nabigyan ng kapurihan ng pangalan niya, sa mga panahon na sinuway natin siya, sa mga panahon na mas pinili natin ang kasalanan kaysa sa Kanya, sa mga panahon na tayo po'y lihis at ligo, sa lakad na takbo natin sa buhay. Just try to imagine, if God is not merciful, consumed na tayong lahat. Praise God, He is merciful. Praise God for His mercy. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, maganda po sigurong magkaroon muna tayo ng idea patungkol po dito sa ating pong binasang talata. Kanina po, ang message ko po sa Living Water, yung kay Hosea naman, na halos magkakaugnay po yan, mga kapatid. Okay? Come, let us return to the Lord. Yan naman po ang mismong binigyan namin ng pansin because exactly, yun po yung panawagan po ni Hosea. Yan po ang atas ng Panginoon sa kanya. Kasi sa Bible po, yung mga writers, mga talagang inatasan lang po sila ng Panginoon. Kinasiyan lang po sila ng Panginoon. Sabi ko nga sa example ko, tingnan nyo po, nung panahon po ng mga tao sa panahon ni Prophet Haggai, hindi ba inutusan ng Panginoon ito si Prophet Haggai para isulat po ang aklat? Bakit? Kasi po ang sitwasyon po nila noon, pinababayaan po nila for how many years nakatiwangwang ang bahay ng Panginoon? For how many years ito po ay kanilang naiwan, napabayaan at tila wala sa isip nila na ito ay bigyang pansin. At doon sa katayuan na yon, ang sabi ng Panginoon kay Prophet Haggai, isulat mo ito, kausapin mo ang mga tao, sabihin mo sa kanila, is it time for you, O yet to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Thus say the Lord of hosts, consider your ways. Meaning, pag ang Diyos magbibigay ng mensahe, iniuutos po niya yan sa kanyang mga piniling tao upang iparating ang kanyang mensahe. Diba? So, doon din po sa time ni Prophet Malachi. Nung pong ang problema ng mga tao, they are dishonoring the Lord, they disregarding and disobeying the Lord. Yung pong makikita nyo po, they displease the Lord, mga kapatid. You know what God did? Inutusan niya si Prophet Malachi. Anong sinabi niya kay Prophet Malachi? I-rebuke mo ang mga taong yan. Sulatan mo sila. Bakit? Sapagkat ang naging problema ng mga tao sa panahon ni Prophet Malachi, kung ano po yung mga hayop na pilay, kung ano po yung mga hayop na may sugat, kung ano po yung bulag, ang ibig sabihin po, yung may diferensyang hayop, para lang po makaraos po sila, masabi lang na may handog sila, masabi lang na may alay sila, yung po ang dinadala nila sa altar. And sad to say, yung priest na tagapangasiwa, pinapayagan po yun. Kaya ang sabi po ng Panginoon, doon po sa kanilang bayan, doon sa tao na kung saan gusto niya kausapin, Prophet Malachi, isulat mo sa kanila at sabihin mo sa kanila, ito po para sa akin, napakatalas ng pahayag na ito. Nung sabihin po ng Panginoon through Prophet Malachi, a son honoreth his father and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Said the Lord of hosts, O ye priests that despise my name. And you say, wherein have we despised thy name? In that you say, that the table of the Lord is contemptible. Nung panahon po ni Hosea, sa kalagayan po na kung pag-aaralan natin ang pinaka-background, yung sitwasyon nila, politically unstable po sila. Parang sa panahon po natin ngayon,
Mapangahawakan nyo ba ang politika? Mapangahawakan nyo po ba ang gobyerno sa ating pong panahon? Worst! Corruption everywhere! That is the sad condition of our country. So nangyari sa kanila yon. Noong time ni Prophet Hosea, grabe po yung problema doon. Yung mga kings, nako, baliwala po sa kanila. Noong pong time na yon, rampant po yan, yung assassination, yung pong mga masasabi nating political alliances, na kung saan, imbis na sa Diyos sila magtiwala, nagtitiwala na po sila sa kapangyarihan ng tao, sa kasaganaan po nila. Kaya sabi ko po, mga kapatid, doon sa message kaninang umaga, kung ang pangahawakan natin, yung pong politics, kung ang paghahawakan natin prosperity, kung ang panghahawakan natin yung practices po natin, nakakalungkot mga kapatid. So, ito po ang gusto kong sabihin. Na ang teksto natin, ito po'y ipinasulat ng Diyos dahil sa kung ano na rin ang kanila pong sitwasyon. Mga kapatid, ang mensahe po dito sa ating pong binasa, it is actually addressed to the priest, to the elders, to the farmers, and to the community. Ang ibig sabihin po, sa pangkalahatan, meron pong mga dealings. Like in Joel chapter 1 and verse number 2, ang sabi, "Hear this, ye old men, give ear, all ye inhabitants of the land." Ito pong mensahe na ito ay para sa pangkalahatan, mga kapatid. Sapagkat nung time na ito po ay isinulat, masasabi po natin na ang kanila pong sitwasyon ay hindi maganda. Diba? Remember kung paano pong nagkaroon ng locust plague? Diba? Yung salot. At alam nyo, dahil po dyan mga kapatid, pag inaral nyo po sa Joel chapters 1 and 2, makikita nyo po na sila po ay devastated, mga kapatid. Ang ibig sabihin, yung pong kanilang mga crops, destroyed. Sa Biblia, na-observe ko lang, ang isa sa pamamaraan ng Diyos para talaga ipadama ang kanyang hindi katuwaan sa mga tao. Isa po sa pinapayagan niya, masalot yung mga lupain. Di ba? Mapapansin niyo po yan. Sa sulat kay Prophet Malakay, di po ba? So, ibig sabihin, pagka nagtapat daw po tayo sa tithes and offering, He will rebuke even the devourer. Iingatan niya ang mga pananim. But in their case, masasabi po natin that crops destroyed. Wasak po yan, mga kapatid. Yung pong vineyards nila, wasak din po. Yung ubasan po nila, yung taniman po nila. At masasabi po natin na yung pong mga offerings, ito po ay nag-cease, mga kapatid. At masasabi nating economically speaking and even spiritual, na paralyzed po sila. So very sad yung kanilang kalagayan. Now, it is good that as we listen to this message, yung manggamitin natin yung imagination po natin. Okay? At doon po sa ating pag-iisip, mga kapatid, tingnan nyo po kung may kaibahan pa ba yung pong kalagayan ng mga tao sa panahon po natin ngayon. Usapang pangkomunidad, usapan pong pang mga hanap buhay ng bawat isa sa atin, usapang mga tagapanguna sa sambahan, usapan po na masasabi nating mga mananampalataya, may kaibahan pa ba? Mga kapatid, sila po'y sinalot nung kanila pong panahon. At napakaganda po na ito ay mailalarawan natin sa tinatawag nating Day of the Lord. Diba? Na kung saan ipinapakita po dito, mga kapatid, na ang Panginoon ay nagpapadala ng tinatawag nating judgment. Diba? And we need to be careful. We need to be watchful. We need to always consider that even though our God is gracious and merciful, hey, being a righteous judge, siya po'y nagpapadala rin ng kanya pong judgment. Ito po ay panawagan to awaken them spiritually, mga kapatid. At yung mga naging complacent na mga tao po, yung bang, kasi nowadays I can say na medyo shallow na po ang treatment ng napakaraming mananampalataya even sa usapin ng mga bagay na ukol sa Diyos. It is good kung ikaw na maintain mo na ang tingin mo talaga sa sambahan at ang tingin mo sa pagsamba, napakasagrado talaga. Pero mga kapatid, it is very sad, but I can say that you will all agree with me that in using our observation, we cannot deny the fact that many, even the so-called Christians, very shallow na po ang treatment nila sa worship. Babaw-babaw na po.
Alam nyo ba yan? Yung bang umaattend yung mga mananampalataya, pero minsan di na tinatablan. Yung parang wala nang effect. Diba? Parang some sort of just a religious ego, napupunta sila sa church, masabing nagsisimba sila, but the impact and the effect of the very worship and the heart of worship, it seems na hindi na natin basta mararamdaman yan sa napakarami. So ito po ay masasabi natin na parang paalala po sa darating na judgment. At bilang mga mananampalataya, tayo po ay dapat medyo maalarma. Magbigay pansin po tayo patungkol po dito mga kapatid. Kasi kung ating aaralin sa madaling salita, kung halimbawa lang po, in considering the idea of the very situation of the people way back then, we can say na yung judgment, deserve nila yan. Yes, masasabi natin that judgment is deserved. And you know what, mga kapatid? Yung pong disaster, hindi po siya kwento-kwento lang. It is real. And I am telling you, the reason why we have this revival, because we want to alarm every believer that what we need to pray for is actually the joy of the Lord sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano, not His judgment. Okay? Mga kapatid, mga mananampalataya, isipin niyo po, kung titingnan natin sa kung ano po yung kanilang practice, sabi ko nga po, yung bang idea, pareho eh. Doon sa panahon po ni prophet, ni Hosea, at dito po sa panulat ni Joel. Pag tinignan po natin, parang ang nagiging problema na, eto po yan, yung pong masasabi nating political instability po nung mga tao nung panahon na yon. Kasi, di ba, kaya po may leadership para sana yan ang magdidireksyon sa atin. But sad to say, because of corruption, because of compromise and such like, nangyayari po, parang malaki pa ang kinalaman nila sa hindi magandang nagiging takbo ng buhay. So masasabi po natin, na because of prosperity, listen to this, because of prosperity, eto, observation ko rin to, siguro, may mga nakakapunta sa inyo sa iba't ibang bansa or may mga somehow aral kayo patungkol sa iba't ibang bansa. Pansinin niyo po, pagka mga wealthy countries, pagka mayayamang bansa, parang ang hirap ng pasok ng gospel. Naintindihan niyo po yung sabihin? Para bang ito yung mga bansa na hindi kaagad makakapenetrate ang gawain. Bakit? Kasi po, ang typical, pagka ang tao po nasa kasaganaan, kapag ang tao po medyo naangat na sa buhay, parang ang pakiramdam niya, kaya na niya. Okay? Parang hindi na kailangan ng Diyos sa kanyang buhay. May mga ilang countries na hindi ko para i-mention, pero ang gusto ko pong i-point out, in my experience, I can say, in visiting the different countries in ministerial, endeavor ko po, mapapansin nyo po na yung mga pinagmiministeryohan po natin na mayayamang bansa, ang isa sa pare-parehong problema, yung bang ang idea nila, kaya naming mabuhay na wala ang Diyos. Okay? Ngayon, medyo malungkot to. Kung as individual, ganyan ka na rin. Diba? Huwag nating kalimutan kung saan tayo dinampot ng Panginoon. Huwag nating makalimutan na hindi ka masagana before. Hindi ka nasa kalagayan mo ngayon, if not of God. Mga kapatid, mga minamahal, I want to remind everyone that in reality, we are just nothing, but praise God for His grace, praise God for His mercy, because He is a gracious God. Now, we can say, nakapag-aral ka, nakatapos ka, nakapagtatrabaho ka, at nandiyan ka sa kalagayan mo ngayon. Hindi po dahilan yan para makita mo na kaya mo nang mabuhay sa sarili mo. Yan po ay dapat maging dahilan para lalo mong kilalanin ang Diyos sa buhay mo. I remember the Laodicean church because they are thinking that they are rich and have need of nothing. Kung umakto sila, hindi na namin kailangan ng Diyos. Mga kapatid, kung maaalala natin, di ba? Minsan sa hirap ng buhay natin, ang higpit ng kapit natin sa Panginoon, Lord please, Lord please. Nung nakaluwag na sa buhay, nasaan na si Lord sa buhay mo?
Nasaan na ang Panginoon sa buhay mo? Ang dali mo nang magpasya. Pag hindi mo gustong umattend, hindi ka attend. Napakagaang na walang kabagabagabag. Alam nyo ho, matakot kayo kung hindi nyo na sinasamba ang Diyos, kung uma-absent na kayo sa service, kung kayo po'y nagkukulang na sa Panginoon, kung hindi na po natin nagagawa ang kalooban ng Panginoon, matakot kayo kung hindi na tayo nababagabag. Because if you really have the Holy Spirit in you, one thing is sure, na kapag hindi ka nakasamba, medyo, di ba, yung Espiritu na yan, babagabagin ka. Kasi ang dapat po na eksena, ang Kristiyano, dapat ganito ang eksena niya, kulang ang buhay ko pag hindi ako nakasamba. Hindi yung hindi ka na nakasamba, naisahan ko sila. Di ba? Sometimes ganun po eh. So you better watch out. You better not cry. Di ba? So yun po mga kapatid. And then nakita natin, they deserve judgment. At yung disaster, hindi po biro ito. Yung kanilang naranasan, yung salot na kanilang naranasan. But the good thing about this message, the good thing about this story, because our God is merciful, yung mercy ng Panginoon still, ini-offer pa rin sa kanila. Kaya for me, ito po ay paanyaya at ito po ay panawagan para sa revival. Amen? Ito po ay panawagan at pangamba. Gusto kong pansinin po natin yung mga ginamit na salita. Balikan niyo po mga kapatid. Ang sabi po ng verse number 12, therefore also now, saith the Lord. Anong sabi niya? Turn ye even to me. Okay? Turn ye even to me. Ikalawang magandang pansinin natin dyan, with all your heart. With all your heart. At ang sabi po, rend your heart. Not your garments. Kasi minsan, panglabas lang eh. Parang show off lang. Mga kapatid, ang usapan ng revival, hindi panglabas. Mararamdaman sa labas. Meron pong impact sa usapang panglabas. Pero ang tunay na revival, sa puso po yan, mga kapatid. At yun ang dahilan kung bakit pinag-pray ko po kayo. Yun ang reason kung bakit ipinaramdam ko po sa inyo that each individual should recognize and realize that we really need revival. So, ewan ko po, nag-stay lang kayo sa upuan nyo eh. So, hindi ko naman kayo ma-judge. Ano ho? Baka tinamad lang kayo na pumunta sa altar para magmakaawa sa Diyos, di po ba? Para hilingin talaga sa Diyos. So, wala po akong judgment doon. But my point is, yung panawagan na yan, for you to humble yourself before God and to really pray na tayo po ay padala ng Diyos ng revival. Huwag niyo pong iisipin, bakit ganun? Kahit naman kung tutusin, attend ako, hindi ako attend, bigay ako, hindi ako bigay, serve ako, hindi ako serve, wala naman eh. Well, wag ho nating hamunin ng Diyos. Kasi lagi pong may panahon. Diba? And do not wait for that time. Kasi baka kala mo kahit ganyan, na pa-easy-easy ka, na ang babaw-babaw ng tingin mo, baka ang iniisip mo, kahit di mo naman sinusunod ang kalooban ng Diyos, wala naman nangyayari sa akin eh. Hindi naman ako napapasama. In fact, kumikita pa nga ako ng malaki. Hintay ka lang. Because God is always true to His Word. Diba? Baka mamaya pinadadama ka ni Satan. Diba? Baka mamaya, handyan si Satanas, pinadadama ka lang. Well, siguro, kaya hindi ka agad. Nararamdaman mo yung konsekwensya. Kaya hindi ka kaagad masasabi nating nasa salot. If I may use the word salot, dito po sa kanilang ginamit na salita ng Panginoon. Mga kapatid, wag ho nating hintayin at wag ho tayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Anumang inihasik ng tao, for sure, aanihin po niya yan. Yes. Kaya nga kung hindi mo pa nararanasan, yung bang halimbawa, aminado ka, Pastor, ako alam ko naman na dati kasi kapag ka talaga pinag-usapan yung sa church, talagang wala akong ka-absent dyan Ngayon, baliwala na sa akin mag-absent, Pastor Pero wala naman Wala naman po nangyayari sa akin Well, habang wala pa, medyo kumambyo ka na. Hindi ka espesyal para hindi mo maranasan.
yung konsekwensya niyan. May panahon. At hanggat hindi pa dumarating yung panahon. Pastor, ano po ba to? Revival meeting o takutan? Kapatid, iba po yung malasakitan at paalalahanan doon sa takutan. Diba? Hindi ko kayo kailangan takutin. Mga kapatid, ang kailangan ho, paalalahanan ko kayo, kaya tayo may revival. So ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin dito po sa ating pong pag-aaralan. Ito po ho, para ma-encourage kayo, ilang pong mga attributes at character ng Diyos ang binigyang pansin dito sa teksto natin. Balik teksto po tayo. Okay? Balik teksto po tayo. Therefore also now, say the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with mourning, and with weeping, and with mourning. And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God. Anong sabi po? Sabay-sabay, for He is, and repented him of the evil. Naku, laking blessing sa atin ito. Ha? Yung malaman natin na ang Diyos natin, gracious. Yung malaman natin na ang Diyos natin, merciful. Na malaman natin na ang Diyos natin, slow to anger. Malaman natin na ang Diyos natin is of great kindness and repented him of the evil. Yun po ang laking comfort sa atin yan. Tama? Pero wala kayong nakita rito na konsentidor siya. Aha? Nabasa natin, slow to anger siya. Pero wala tayong ideyang nakuha na konsentidor siya. Ha? Merciful siya. Pero wala tayong nabasa na konsentidor siya. Anong ibig kong sabihin? Wala kayong mababasa sa banal na kasulatan na okay lang sa Diyos ang evil. Okay lang sa Diyos ang pagsuway. Okay lang sa... In fact, nagre-react ang Panginoon at gumagamit siya ng mga tao upang ipadala ang kanyang rebuke. At pag hindi po nakuha sa rebuke, yung consequence at follow, yan ang pinadadala ng Panginoon. Diba? And do not wait for that. Bakit mo hintayin yun? So kaya may revival tayo ngayon para maagapan na. Di ba? Ako, may mga pagsuway na ako Meron paglayo na ako. In fact, hindi na ako katulad ng dati. Dati kasi, hindi talaga ako papayag na absent ako. Dati, napakasaya ko sa church. Dati, talagang buhay ko ang magministeryo. Pero ngayon, parang wala lang, makaraos lang. Mga kapatid, hanggat hindi pa nangyayari ang konsekwensya nito, you better settle it now. Amen? Ha? Mga kapatid, come to God. Come back to God for a revival. 3 things I want to share ngayong hapong ito. Number 1, return from backsliding. Many people are thinking, even Christian, na ang backsliding po ay applicable sa mga hindi uma-attend. Naniniwala ko na ang backslider, ang isa sa gagawin niya, hindi umattend. Pero kahit uma-attend, sa itinuturo ng Bible, pwedeng backslider din. Bakit? Kasi ang sabi po ng Bible, a backslider in heart shall be filled with his own ways. So you better define backsliding in a biblical concept. Diba? Na ang backsliding daw po, yung gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin o gawin mo ang mga bagay-bagay ayon sa gusto mo at hindi ayon sa gusto ng Diyos. So, ibig sabihin, pag sinabi natin backsliding, selfishness ito. Pagka pinag-usapan natin yung backsliding, self-centeredness ito. Ito po yung self-reliant, yung ang tiwala mo sa sarili mo, yung ang bilib mo sa sarili mo, yung ang sinasandigan mo sarili mo, yung sinusunod mo sarili mo, at kailangan lahat nakasentro sa iyo, puro sa iyo, at talagang wala kang ibang concern kundi pang sarili mo. Pagka Kristiyano po, ang pangunahin, dapat ang lagi mong iniisip, yung gusto ng Diyos. Yes. Ito sasabihin ko sa inyo. Gaano ka kagarantiya at kagarantisado na kapag ka gusto mo, makabubuti sa'yo? Are you there? Gaano ka makatitiyak na lahat ng gusto mo makakabuti sa'yo? May mga times pa nga na nagpapasalamat ako sa Diyos Kasi may mga ginusto ko, buti hindi pinapangyari ng Diyos. Kasi yung gusto ko pala, magpapahamak sa akin. Yung ginusto ko pala, hindi makabubuti sa akin. Mga kapatid, kahit sa ligawan, wag mong ipilit. Kristiyano ka, kahit sa ligawan, wag mong ipilit.
Huwag yung gusto mo, kundi kung sino ang gusto ni Lord sa'yo. Di ba? Yun ang tama, mga kapatid. Kung sino ang gusto ni Lord sa iyo. Kaya salamat, hindi nangyari kung sino yung gusto ko. Ang nangyari kung sino yung gusto ng Panginoon. Kasi imagine nyo po, di ba? Nagkaasawa ko ng ang ganda-ganda na, ang ganda pa. Di ba? Nakakita na ba kayo ng ganun? Yung ang ganda-ganda na, ang ganda pa. Amen? May kumukontra ba? Wala naman. Mga kapatid, I am not just speaking of the outward beauty. I can say that I am so blessed. Pipilit mo unbeliever dahil nagandahan ka. Kung susundin ng Diyos yung gusto mo, saan ka dadalhin yan? Minsan nga, pareho na kayong believer, nakakatalo pa kayo, nagtatalo pa kayo tungkol sa church, tungkol sa ibibigay. Unbeliever pa yung kukunin mo, di lalo na. Tama po? Minsan makakatsamba ka, pareho ng taga-church. Magkakampin tayo, hindi pa magkasundo. Laki naman ng ibibigay mo. Pareho ng believer yan. Di lalo na kung kumuha ka pa ng unbeliever. Tulad ngayon, mag-anniversary tayo. Tiyak, kakampin na naman tayo nito. Lang naman nating ipanghingi natin sa politiko yung ating anniversary celebration. Di syempre, tayo po yan. Amen? Pero wag muna kayong kabahan. Revival muna tayo. Pambihira, baka nung nasabi ko yan, biglang, naku po, mukhang may magiging kaganapan mamaya. Wag. Ginamit ko lang example yon. Diba? Ang ibig ko pong sabihin, once na ikaw ay nag-pray, not your will, but God's will be done. Yun ang dapat, mga kapatid. Hindi ka a-attend sa paraang gusto mo. Hindi ka magbibigay sa paraang gusto mo, sa style na gusto mo. Kung talagang gusto mo na malugod ang Diyos, gawin mo ang bawat bagay ayon sa paraan ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Mga kapatid, return from your backsliding. Maring uma-attend ka, pero ang layo-layo mo na. Kapatid, baka ang layo-layo mo na. Ano po ang patibay na ang layo-layo mo na? Hindi mo na ginagawa yung dati mong ginagawa sa Panginoon Baka mamaya iniwanan mo na siya sa special number. Dati kahit walang service, nag-i-special number ka. Ngayon ilang service na, hindi ka nag-i-special number. Baka iniwanan mo na siya sa choir. Ano ang dahilan? Kanino bang ministry yan? Sa Diyos yan Diba? Pagka hindi mo na ginagawa, yung dati mong ginagawa sa Kanya, ang iniwanan mo, yung pong gawain ng Diyos. Hindi kung ano ang diferensya natin sa kahit kanino. Tandaan nyo po, ang basically dapat nasa isip natin, in service, mga kapatid, ang pinaglilingkuran natin, Panginoon. Kung ako po'y magpipreach ayon sa magandang nararamdaman ko sa mga tao, palagay ko, ang dami kong pahinga. Siyempre, naapektuhan din naman ako Diba? Iiyak ako? Kasi nagpapagod ako, nagpapakahirap ako. Samantalang ikaw, layo-layo mo, bibiyahe kang pilit. Tapos, hindi lang yun Pag napanood nyo pa sa camera, matindi ang effort na ginagawa para magkaroon ng chance. Tapos, sa napakagaang na kapasyahan, hindi ka dadalo? Encouraging ba yun? Even to the point na parang hindi mo maramdaman na may importansya sa tao yung effort na ginawa mo. Don't get me wrong. I am not expecting anything, ibig sabihin, in return from the people because I am very much aware that everything that I am doing is actually, I am doing things for God and not for man. Diba? Kaya nga ang hinahalimbawa ko lang po sa inyo, kung ang paglilingkod ko sa tao, baka hindi na po ako nagpipreach. Kasi tao rin ako. May damdamin. Marunong masaktan. Tulad mo rin akong puso'y nasusugatan. Huwag kayong sisigaw ng sing-on, Hindi ba kaya ka naapektuhan? Nasaktan ka Hindi ba kaya mo iniwan ng ministry kasi naapektuhan ka Pero ang tanong, Diyos ba ang dahilan kung bakit iniwan mo ang ministry? Return from backsliding.
Yun ang ibig sabihin ng revival. Balikan mo ang Panginoon mula sa pagtalikod mo. Balikan mo ang Panginoon mula sa paglayo mo. Hindi ka kailangan ng Diyos. Siya ang kailangan natin. Ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala ka. Pero yung wala ang Diyos, ano ka? Sino ko? Sino ang bawat isa sa atin? Kaya paalala po, kung may pagmamalakihan tayo, wag ang Diyos. Minsan ginagamit, oy, wag ako ha, wag ako. And tanong, sino ka ba? Kung meron tayong wag pagmamalakihan, ang Diyos. Didiretsahin ko kayo, hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Kanya. In fact, hindi lang natin siya kailangan. Kailangan natin siya. Kaya sa Diyos mo sabihin yun, O Diyos, kailangan kita. Kung kaano'y hindi mo alam, basta't kailangan kita magpakailanman. Amen? Sing on na naman. Mga kapatid, mga minamahal, return from backsliding. Ang idea po is selfishness, self-centeredness, self-reliant. Yung bang masyado yung tiwala mo sa sarili mo? Masyadong napakalaki ng tingin mo sa sarili mo? Ha? Talikuran natin yan. Ha? Kung wala ang Diyos, wala tayo. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kaya mga kapatid, huwag niyong idepende ang ministry sa tampuhan. Huwag niyong idepende ang ministry sa damdamin natin sa isa't isa. Ating laging tatandaan na ang ministry, it is all about Him. It is all about God. Magandang na-appreciate nyo ako, pero wag ako ang basis nyo sa ministry. Magandang na-appreciate natin ang bawat isa, pero wag ang bawat isa ang basis natin sa ministry. Ang Diyos ang gawin nating basis sa ministry. Para kahit may manakit sa'yo, kahit may pagtampuhan ka, kahit may nakakatisod, kahit na may nagsalita ng hindi maganda sa'yo, kahit na unfair ang naging treatment sa'yo, believing na hindi siya, kundi Diyos ang pinaglilingkuran mo. Just stay! Stay no matter what. Return from backsliding. Naalala niyo yung prodigal son? Sino sa inyo ang pwede magsabi ngayong hapon na kung ikaw ay magpapasyang mabuhay sa sarili mo at lalayo ka sa Diyos, maganda ka lalabasan? I believe all of us, we know the answer. Tama pa ba ako? Alam niyo ang sagot? Na walang lalayo sa Diyos na mapapabuti. Psalm 73, please. Psalm 73. And let us consider the last two verses ng Psalm 73. You know the context of Psalm 73? Na ito pong psalmist, di po ba? Siya po ay kumantik ng madupilas. Bakit? Kasi nainggit sa masasama. Yung naging thinking niya, buti pa yung unbeliever, buti pa yung masama, gumiginawa ang buhay kahit masasama, tas walang bawal-bawal sa kanila. Pero sa ating mga Baptist, ang daming bawal. Hindi pwede to, hindi pwede yun. Napakahirap, parang ang hikik, pitik-pit, kumilos. Parang ang hirap kumilos. Mga kapatid, sabi nga ng Bible sa 37, ng Book of Psalm, fret not thyself because of evildoers, and there be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like grass, and withered as a green herb. Yun ang kalagayan nila. Dyan sa Psalm 73, yung po kinainggitan ng psalmist. Yung mga masasama, na kahit ang laya-laya nila, di ba? Dahil ang laya-laya nila, nakakainggit sila. Uy, lahat ang gusto nilang gawin na gagawa nila. Sa atin, kailangan magtago ka pa kay pastor. At ang problema, nakatago ka nga kay pastor, nakita ka naman nung diakono. Di ba? Parang yung nangyari sa sinihan. Nakita niya. Di ba? Sa club. Nakita niya yung diakono nandoon. Sabi niya, dikon namin to Ginawa niya, nilapitan niya, dikon, ba't nandiyan? Huwag ka magulo, nandiyan si pastor sa likod. Kasama pala si pastor nandun. Mga kapatid, tingnan niyo po ang sabi ng Psalm 73, verses 27 and 28. Sabay-sabay, and please,
Try to understand kung ano ang sinabi. Ang nagsabi niyan, mga kapatid, yung mismong dumating sa punto na naghili, na nainggit, bakit sila, ang laya-laya nila, walang tanikala sa kanila, lahat ng gusto nilang gawin, nagagawa nila, tapos yumayaman pa sila. Samantalang tayo, ganito yung kalagayan natin. Okay? Tingnan niyo po. Di ba nangyari dyan? Ganun ang takbo ng kaisipan niya, napasok siya sa sanctuaryo. Till I went into the sanctuary of God, then understood either ends. Naisip niya na yung kinainggitan niya, nakita niya ang magiging kahihinatnan. Okay? Kaya ang kanyang naging maliwanag na realization. Verses 27 and 28, lakasan nyo ha, sabay-sabay ha, yung lakas na maririnig nyo, yun sarili nyo. Gusto nyo naman, itapat nyo sa tenga ng katabi nyo. Magtapatan tayo para marinig natin. Psalm 73 verses 27 and 28. Ready na po kayo? Ready? Begin. Diyan muna tayo. Ano raw po ang nangyayari sa lumalayo? For lo, they that are far from thee shall? Hindi lang yun eh. Ang malinaw na sinabi niya, Thou hast destroyed them all them that go a-whoring. Diba? From thee. Kapatid, nakita nyo naman yung nangyari sa prodigal son. Walang magandang mangyayari pagka lalayo ka sa Diyos. Tama po ba ako? Verse 28. Basahin nyo rin po. Kaya, kayo ang pipili. Kayo ang magpapasya. Ang panawagan sa revival na ito, return from backsliding. Huwag mong ipilit yung gusto mo. Huwag ang sarili mo ang panghawakan mo. Huwag yung sarili mo ang lagi mong iniintindi. Yung gusto ng Diyos ang sundin mo. Amen? Verse 28, ready, begin. Amen? Ayon sa talata, ano raw ang makabubuti sa atin? But it is good for me. Yung salitang but, mga kapatid. Ito po ay may kinalaman sa unang statement. Ang sabi, for lo, they that are far from thee shall perish, they shall destroy. Thou hast destroyed all them that go a-whoring for thee, but it is good for me. Amen. It is good for me to draw near to God that I may declare, di ba? All thy works. And di ba? Ang linaw-linaw po that I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy works. Mga kapatid, kaya naman ang tama, draw nigh unto God. Draw nigh unto God and He will draw nigh unto thee. And cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. James chapter 4 and verse number 8. So number 1, return from backsliding. Kung tayo po ay nasa kalagayang ipinipilit natin ang ating sariling gusto or nasa daan ka na ayon sa gusto mo at hindi ayon sa gusto ng Diyos, ang panawagan natin, balik na tayo mula sa ating paglayo at pagtalikod. Second, mga kapatid, repent with a broken heart. Repent with a broken heart. Mga kapatid, tingnan niyo po ang sabi ng Psalm 53. Okay? Tingnan niyo po. Ang isang tao na merong kamangmangan, ang sinasabi niya, walang Diyos. Pero kahit kailan, walang matinong Kristiyano na mabubuhay na parang walang Diyos. Mga kapatid, unawain niyo po mabuti ha. Ang sabi po ng talata, the fool had said in his heart, there is no God. Ano ang sinasabi ng mga fool? There is no God. Ang mga Kristiyano, anong paniniwala natin? Pakinggan niyo mabuti itong sasabihin ko. Ang mga mangmang o itinuring na mangmang ng salita ng Diyos, yung mga nagsasabi, walang Diyos.
Pero alam niyo po, i-analyze niyong mabuti. Sa usapang kamangmangan. Yung mga ang buhay nila ay lihis. Ang buhay nila ay talagang pariwara. Ang buhay nila ay talagang nasa kasamaan. Ito po mga kapatid, sa context na ang paniniwala nila at sinasabi nila, wala kasing Diyos. Ang mga Kristiyano ba naniniwalang may Diyos? Ano ngayon ang itatawag niyo? Doon sa naniniwalang may Diyos. Pero kung mabuhay, parang walang Diyos. Isipin niyo lang mabuti. Sino mas mangmang? Di ba? Kasi kung ang iniisip ko, wala namang Diyos, mga kapatid, kaya ako kumikilos ng ganun kasi walang Diyos. Pero ito yung mga Kristiyano, ang tibay ng paniniwala natin may Diyos. Teka po, baka may nasalit dito sa atin. Lahat nga na naniniwalang may Diyos, pakitaas ang kamay. Yung naniniwalang may Diyos, tingnan ko lang, baka kahit, wag niyo ibaba kung naniniwala kayo. Yan, okay. Confirm. Okay? Nakukuha niyo yung pinupunto ko? Yung mga ang paniniwala nila walang Diyos, kung nabubuhay sila sa kalikuan, kalokohan, kasi nga ang paniniwala nila walang Diyos. Ang sabi ng Bible, mangmang yung mga yan. Hangal! Mga mangmang yung mga nagsasabing walang Diyos. Kasi pag inaral nyo po sa Biblia, the heavens declare the glory of the Lord and the firmament sheweth His handiworks. Mga kapatid, there is God. Amen? We all believe na merong Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ang lalabas na mas mangmang? Yung mga kaya gawa ng kasamaan, kasi ang paniniwala nila wala naman Diyos eh. O yung mga naniniwalang may Diyos, pero gumagawa ng kasamaan. Repent. Mas matindi yung kaso natin. Mas matindi yung kaso ng mga naniniwala sa Diyos, pero kung mabuhay, parang walang Diyos. Sensya na kayo hindi ako mahabang mag-preach, pero syempre revival meeting to. Kailangan ko mag-preach ng mga 3 linggo ngayon, mga kapatid. May isa pa tayo eh. Pero ayoko pong gamiting dahilan yun para hindi ko ibuhos o ibigay ang kailangang marinig ng mga mananampalataya ngayon. Sino sa inyo nakakuha ng punto ko? Di ba? Ang mga mangmang, ang sabi ng Bible, yung mga nagsasabing walang Diyos, mangmang yon. The fool hath said in his heart, there is no God. Ang mga mangmang, yun ang sinasabi nila, walang Diyos. So, meaning to say, kaya ganun pala buhay nila eh. Kasi nga, ang paniniwala nila, walang Diyos. Tapos, heto ko, Kristiyano ko, paniwalang-paniwala ako na may Diyos. At malinaw na malinaw sa akin, ipakikipaglaban ko yan na may Diyos. Amen? Pero mas mangmang tayo kung tayong naniniwalang may Diyos ang nabubuhay sa kasamaan. Si David, nung nagkasala siya, di po ba, nirebuke po siya mga kapatid? At doon sa pagre-rebuke po sa kanya, ano po ang sabi ni David? Di ba? Nagkasala ako sa iyo, Panginoon. Nagkasala ako sa iyo. So makikita nyo po mga kapatid, na dahil po doon sa idea na nagkasala po siya mga kapatid, ano po ang sabi niya sa Psalm chapter 51, verse number 17? Psalm chapter 51 and verse number 17. This is my encouragement. If you are really sincere, that you really want revival, let us repent with a broken heart. Amen? Huwag humagaan ang tingin natin sa mali. Di ba? Hindi ka na nagtatights, hindi ka na nag-o-offering. Ang gaang-gaang pa rin sa'yo. Wala kang pangamba, wala kang takot, walang pagsisising loob. Hindi ka na umaten, okay lang sa'yo. Hindi ka na nagsiserve, okay lang sa'yo. Hindi mo na nagawa ang kalooban ng Diyos, okay lang sa'yo. Mga kapatid, walang mercy doon. Okay, Psalm chapter 51, verse number 17. Kayo po ang gusto kong bumasa. Ready? Begin. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God. Mga batid,
Yun ang kahabagan ng Diyos. Hindi yun nangangatwiran. Hindi yun nagmamatuwid. Hindi po yun nagja-justify ng mali. Paano ba naman ako hindi aalis? Paano ba naman hindi ako tatalikod? Paano ba naman ako hindi magbabackslide? Paano ba naman ako hindi manlalamig? Kasi siya, kasi sila, kasi... Kapatid, hindi tatayo yan sa harapan ng hukuman ng Panginoon. Kasi ang itatanong ng Diyos, bakit sila? Sila ba nagligtas sa'yo? Sila ba ang Panginoon mo? Sila ba ang sinusunod mo? Ba't mo hayaang maapektuhan ka ng ibang tao sa kung ano yung ginagawa mo para sa Diyos? If you really believe and 100% convinced that you are doing things for God, then hindi ka dapat papayag na may makapipigil sa'yo. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Sana ma-appreciate nyo. Bihirang-bihira akong mag-preach ng ganito kahaba, mga kapatid. Diba? Diba? Pangalawang puntos pa lang to eh. Mga kapatid, 17 tong nakahanda dito. Para malaman natin talaga kung magkaka-revivan tayo dito. Mga kapatid, it is very important for us to really repent. Alam niyo po yung genuine repentance? Di ba? Hindi ito yung, minsan, pagka nagka-diferensya yung tao sa tao, sige na, inaamin ko na, mali ako. Oo, mali ako. Inaamin ko na nga mali ako. Di ba? Minsan ganyan po Kapatid, huwag niyong gagawin sa Diyos yan. Pagka ipinaunawa ng Diyos sa iyo na nagkasala ka, lumapit ka sa Kanya ng may bagbag na puso. Alam niyo kagandahan sa Diyos? Kasi ang tao hahatulan ka Ang tao aakusahan ka. Ang tao iko-condemn ka. Ang tao aatakihin ka. Ang tao ibe-blame ka. But listen, ang Diyos pagka umamin ka, ang Diyos pagka nagpakababa ka, kahit ang tingin mo ang bigat ng nagawa mo, kahahabagan ka ng Panginoon. Ulitin niyo po, the sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Oh God, anong sabi niya? Amen. Amen. Bakit ko kailangan mga tuwiran pa kung inassure naman ako na kapag ka nagpakababa ako at nagpakatotoo ko at nagpakasinsero ko sa paghingi ko ng tawad sa Kanya, hindi pwedeng tatanggihan ako ng Panginoon. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Diba? He that confesseth and forsaketh. Anong pangako niya? Kahabagan niya. Kaya ngayon pong hapon, huwag kang mag-isip ng kung sino-sino sa church na ito. Salaminin mo sarili mo at umaming ka sa harapan ng Diyos na nagkasala ka, na nagkulang ka. Ang galing-galing mo magturo ng tao, pero ngayong nagsasalamin ka, ang ipinakikita ng Panginoon sa iyo, ang nakita ko po, kasalanan ko, pagkukulang ko, kamalian ko. And that is actually a good indication because you will surely find mercy if you will humble yourself before the Lord. Grabe, no? Sabi niya, ang hindi matatanggihan ng Diyos. Yung bagbag na puso na lalapit sa Kanya. Di ba minsan mga magulang, yung anak mo gigil na gigil ka sa ginawa niya, pero kapag ka nakita mo na umiiyak, lumalapit sa iyo, tingnan niyo po yung teksto natin. Ang sabi po ng ating text, verse number 12, therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Napakaseryoso ng problema nila Napakabigat ng kalagayan nila Kaya ang panawagan ng Diyos, lumapit kayo sa akin ng may pag-aayuno, ng may pagtaghoy, ng may panangis. Mga kapatid, kaya huwag niyong makagawian lang na pumupunta sa altar. Make sure that every time na pumupunta tayo sa altar natin, bagbag ang puso natin na kumikilala na tayo nagkulang at nagkamali sa Diyos. Last, restore the broken altar. Return
from backsliding. Repent. Repent with a broken heart and restore the broken altar. Alam niyo, bilang mga Kristiyano, magandang ito ang maging gawin natin na may altar tayo para sa Panginoon. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty for our safety, for our security, for our shield. Mga kapatid, ang kailangan po natin, meron tayong secret place para sa Panginoon. Bilang pamilya, magandang meron tayong family altar. Sa church, narito ang altar. At huwag niyong babaliwalain ang altar, mga kapatid. Ang problema po sa usapan, sa panahon po nila, wasak na ang altar. Wala nang panahon ng mga tao. Napaka-busy na po nila, mga kapatid. Kalabisan na para magbigay pa sila ng time para doon sa altar. Yan po ang isa sa problema rin ng maraming backslider. Parang kalabisan na umaten. Kaya po itatatak nila sa isip nila, panglinggo lang ako ng umaga, hindi pang hapon, hindi pang prayer meeting. Mga kapatid, mga minamahal, ito ay altar natin para sa Panginoon. A good opportunity for us to somehow meet the Lord here. Kala nyo baliwala yung paglapit, kaya may altar. Kasi sa preaching, nakikinig ka sa Diyos. Sa invitation, lalapit ka sa kanyang altar. Hindi para kay pastor, kundi sa Diyos na naghihintay sa iyo sa altar. At sa buhay natin bilang Kristiyano, ang dami mong panahon sa cellphone, ang dami mong panahon sa maraming bagay, ang dami mong panahon sa mga video games, dyan po sa mga kung ano-anong mga online games na yan. Pero kamusta ang panahon mo sa Panginoon? How is your altar? Baka broken altar na yan. Let us restore the broken altar. Amen? Mga kapatid, rent your heart, not your garments. Ang idea nito, yung, di ba, puso, hindi yung panglabas, mga kapatid. Di ba? Ang linaw-linaw po ng sinasabi po ng banal na kasulatan. Ito po ay makikita natin sa Bible na napakaraming pagkakataon. You know, revival flows from prayer, repentance, and worship. Yung revival po, mga kapatid, aagos po yan. Mula sa panalangin, mula po sa pagsisisi, at sa pagsamba. Amen? Yes! Revival flows from prayer, repentance, and worship. Mga kapatid, si Elijah, he repaired the broken altar. Napakahalaga nito. Kaya nga sabi ko sa family, katatapos ko lang pong mag-preach ng family conference doon sa Hosanna Bible Baptist Church. At nagbigay sila ng emphasis tungkol sa pamilya. So napakahalaga po na ang bawat pamilya ay merong altar para sa Panginoon. It is a time to be recharged, di ba? To be refreshed. Yung bang ang bigat-bigat ng loob mo, pagpunta mo doon sa altar, di ba, gagaang ang kalooban mo. Yung bang idea nung casting all your care upon Him, yung bang pagka nandun ka sa altar, ang isa sa ginagawa mo doon, isumbong mo sila sa Diyos, sabihin mo ang lahat ng bigat mo, sabihin mo ang lahat ng sakit mo, sabihin mo ang lahat ng mga hinaing mo. Nandyan ang altar na makikipagtagpo tayo sa Diyos, mga kapatid. And I believe nowadays, a lot of believers, broken altar na po. Kaya sa revival, ito ang isang magandang i-restore po natin. Amen? Mga kapatid, pagka po hindi natin naiayos ang ating mga altar, mga kapatid, maniwala kayo, hindi mangyayari ang tunay na revival. Meron po akong nabasa, ang sabi po niya, when the altar is repaired, then the fire falls. Kapag raw po yung altar ay naiayos natin, then the fire fall. Yung bang init, yung alab ng ating puso sa ating Panginoon. Ngayon, sandaling ito, mga kapatid, umaasa po ako na hindi nyo babaliwalain ang panawagan ng ating mensahe. Come back to God!
for a revival. Amen? Balik tayo sa Diyos. Tumayo po tayong lahat sa malinaw na mensaheng narinig natin. Return from backsliding. Repent with a broken heart and restore the broken altar. Nakayuko at nakapikit ang bawat isa. Meditation time. Don't just come. Medyo pagbulayan natin yung mensahe. Tingnan natin kung meron pong mga malinaw na problema na sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, na ang revival meeting na ito ay panawagan at paanyaya ng Diyos para sa ating pong pagsasaayos ng dapat isaayos. Ang sabi po ng ating teksto, turn ye even to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Seryosong problema po ang paglayo. Seryosong problema po yon, yung iniwanan mo ang una mong pag-ibig. Seryosong problema po na hindi mo na ginagawa yung mga dating ginagawa mo sa Panginoon. Seryosong problema po yan na hindi dapat itinatrato ng Kristiyano na mababaw. Ang ating mensahe ay tawag para sa panunumbalik. Kung ikaw ay nagpapasya sa linaw ng salita ng Diyos na napakinggan mo at sa bagabag ng Banal na Espiritu na kumilo sa puso mo, ulitin ko, marahil hindi mo pa nararanasan ang epekto ng pagsuway. Hihintayin po ba natin? O ngayon pa lang, iaayos na natin sa harapan ng Diyos. The altar is now open for you to come, to kneel down, to pray, to talk to God, and to express your heart to God. Your sincere response to this message. Sige po. Tatakan niyo po ang araw na ito. Ang idea ng backsliding, yung nabubuhay ka sa sarili mong gusto, na ang Panginoon mo, sarili mo, na matigas ka kaysa sa gusto ng Diyos sa buhay mo. Now is the time for us to somehow return, repent. Return from backsliding, repent with a broken heart, and restore the broken altar. Sige po. Naniniwala ako nakikinig ang Diyos sa atin. At alam din po ng Diyos ang sincerity na nasa puso natin ngayon. You pray. You talk to God. You know, it is very impossible na sa panglabas ang alam ng tao, we are good. Ang tingin nila parang ayos lang po tayo. But God knows our heart. At kilala mo ang sarili mo. Pastor Ronald, please. Just continue to pray. Huwag muna po kayong bumalik hanggat hindi tapos para hindi po tayo makadistract sa iba.